In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakikita ng mabuting ginagawa mo, ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Miyerkules ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paalala ni Jesus. Ang tunay na kabanalan ay hindi para ipakita sa tao, kundi para ialay sa Diyos. Ang paglilimos, pananalangin, at pag-aayuno ay hindi paligsahan ng pagpapabanal, kundi mga gawaing nagmumula sa pusong umiibig sa Panginoon. Sa panahon ngayon, madali tayong mahulog sa tukso ng pakitang tao, spirituality. Minsan,
Mas mahalaga pa kung anong ilang tao ang nakakita kaysa kung gaano kalinis ang ating intensyon sa harap ng Diyos. Halimbawa, mayroong nagbigay ng 5 pisong tulong. Wait lang, wag muna ibigay. Kunan muna natin ng picture para may post. Nagsimba, hindi pa nagsisimula ang misa, pero naka-upload na ng selfie sa harap ng simbahan. Nag-aayuno. Hindi ko na kaya. Nag-aayuno ako ngayon. Pagkatapos ay sinabi sa 10 tao para siguradong alam nilang nag-aayuno siya. Nakakatawa man, pero minsan ganito rin tayo. Hindi masama ang magbahagi ng mabuting gawain kung ito ay nagbibigay inspirasyon. Ngunit kailangan suriin natin ang ating puso. Ginagawa ko ba ito para sa Diyos o para sa papuri ng tao? Ang mensahe sa unang pagbasa sa pangalawang hari, nakita natin ang katapatan ni Eliseo kay Elias. Paulit-ulit niyang sinabi, hanggat ako'y nabubuhay at ang Panginoon ay nabubuhay, hindi kita iiwan. Ito rin ang paanyaya sa atin bilang mga Romano Katoliko. Sa gitna ng tukso, problema, sakit, fake news, kaguluhan at mga pagsubok ng buhay. Sabihin natin kay Kristo, Panginoon, naririnig mo ako. Hanggat buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo. Bilang mga Romano Katoliko, ano ang tamang gawin natin? Manalangin kahit walang nakakakita. Magsimba hindi dahil obligasyon lamang, kundi dahil mahal natin si Kristo. Magkumpisal ng regular upang manatiling malapit sa Diyos. Tumulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Magbahagi ng salita ng Diyos na may kababaang loob. Magtiwala sa Panginoon kahit may karamdaman, problema o pagsubok. Tandaan natin, mas mahalaga ang palakpak ng langit kaysa palakpak ng mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Turuan mo kaming gumawa ng mabuti, hindi upang purihin ang tao, upang luwalhatiin ka. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay at bigyan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Lalo naming idinadalangin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael.
Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ng aming buong pamilya. Gayon din ang lahat ng nakababasa, nakikinig, at nanunood ng pagninilay na ito na may anumang karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga pari, seminarista, relihiyoso at relihiyosa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming kura paroko, dayosisan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang buong simbahan, sambayanan ng Diyos. Pagpalain mo rin ang pamalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, Kongreso, upang manaig ang katotohanan, katarungan, kapayapaan, at malasakit sa kapwa. Kaawaan mo ang mga yumao, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Pagkalooban mo sila na walang hanggang kapahingaan at liwanag sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng Mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit, kapahamakan at anumang panganib sa kaluluwa at katawan. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, naririnig mo ako. Hanggat buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!